Mga kapatid, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pakisabi po sa inyong mga katabi, pinagpala ka ng Diyos. Pakisabi sa kabila, mahal ka ng Diyos. Lahat na nagmamahal sa Panginoon, pwede ba natin palakpakan ang Diyos? Tayo po ngayon ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Bereng Maria. At isa ito sa napakahalagang dogma ng ating simbahan. Kaya naman po, sa araw na ito ay hindi lamang po tayo dito sa Pulong-Buhangin ng nagdiriwang, kundi sa buong Pilipinas tayo ay nagdiriwang nito ng dakilang kapistahan ng kalinis-lisang paglilihi ng mahal na Berheng Maria. Sapagkat itong araw din ito, kumbaga pinagkatiwala natin ang ating bansa, no, sa ating mahal na ina, sa kanyang mapagkalinga. Kaya hindi katakataka na sa mga pagbasa sa araw na ito, pinipresent sa atin ang dalawang babae. Yung kanilang mga kilos at yung mga nagawa nila sa kanilang buhay. At napansin po natin, kung tayo po ay very keen, mayroong talagang contrast sa kanilang dalawa. Kay Eva at sa ating mahal na ina. Pero ang dalawang babaeng ito ay susi, sinasabi nating mensahe ng paghahatid ng pagliligtas. Pero opposite sa sinasabi nating perspektibo. Sa unang pagbasa, narinig natin ang pangyayari o kasaysayan ng pagbagsak ng tao sa grasya ng Diyos, na kung saan sila po ay namumuhay ng mapayapa, masaya, maligaya, sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng ito sa kanila. Pagkain, magandang lugar, walang problema, at talagang paraiso. Alam naman natin, pag sinabi nating paraiso, talagang walang struggle, no? Full of life. At talagang mararamdaman mo yung buhay na masaya at kaaya-aya. Pero, pumasok sa eksena ang temptation at ang ahas na ina-identify na demonyo o tinatawag din nating fallen angel ang nang-akit sa kanila na kanin ang bunga ng puno ng kahoy na ito ng mabuti at masama, na kung saan pinagbabawal ng Diyos sa kanila. Pero dahil po sa pang-aakit ng demonyo, bumigay sila. Sapagkat sabi naman talaga, kung babasahin ninyo, magiging Diyos kayo. Di ba? Ayaw mo ba yun? Magiging Diyos ka? And desirable na magkaroon ng wisdom, to gain wisdom. So lahat ng inoffer ng demonyo, ng ahas, ay truly kaakit-akit. Kaya talaga naman po binigyan nila ng pagkakataon
na yung sinabi ng demonyo, kumain silang dalawa at pagkatapos ay na-realize nila na sila'y hubot-tubad. Kaya pumasok po yung sinasabi nating kahihiyan. Naiya sila at may nawala sa kanilang mga sarili, yung kalwalatian ng Diyos. At hindi lang yun ang sumunod na pangyayari. Ang sumunod na pangyayari ay dito pumasok yung kauna-unahang cover up. Amen? Nag-cover up sila. Kaya sa kasaysayan ng ng paglikha, first time, in the history, merong cover up. At yung cover up na yan, nangyayari pa rin ba yan ngayon? Uy, parang inaantok tayo, no? Ako din, nararamdaman ko rin, naantok din ako. Kasi parang gusto ko pang matulog. Kayo rin po ba ganon? Nasa itsura nga. Kaya, first time in the history na may cover up. At hanggang ngayon, meron pa rin cover up. Talagang ang hirap, kahit na andyan na yung ebidensya, sige pa rin ang tanggi. Cover up pa rin. Pa more. Kaya, sa pagkakataon pong ito, ang Diyos ay na-challenge sa nangyari sa kanila. Kumbaga nasaktan nila ang Diyos dahil yung pinagbawal, kinain. Ginusto naman nila. Talagang naakit sila ng sobra, kaya gano'n na lang ang nangyari. Kaya sabi ng Diyos, anong ginawa ninyo? Kaya si Adan, sinisi niya yung kanyang asawa, yung kanyang kasama, si Eva. Siya kasi, yung babae, no? So nakita natin, nandito na din yung blaming. Ayaw nang umamin ng pagkakamali. Sige, sisi doon, ituro siya. Yung babae walang maituro. Natural, yung nang-akit sa kanya. Ang tinuro, yung ahas. Yan kasing ahas na yan. Kaya talagang ang hirap na merong mga ahas. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ay wag na lang. Kaya sa istorya na ito, mapagninilayan natin ang katotohanan na ito yung nangyari sa tao. Kaya human condition yan. Pero sa kabilang banda ng lahat ng ito, nakita natin pumasok pa rin ang biyaya ng Diyos. Kahit na ang tao ay may sariling kagustuhan. At kinonfront ng Diyos yun, no? At kahit na merong sisihan na nangyari, pero ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan. Bakit? Kahit na ang kasalanan pumasok sa daigdig, ang Diyos ay nagbigay pa rin ng biyaya para sa tao, sa sangkatauhan. Kaya when you say grace, mga kapatid, alam natin ito ay kaloob ng Diyos. Wala tayong pinaghirapan, at yung grasyang ito ay talaga pong malayang ibinigay ng Diyos. Sapagkat nais ng Diyos na makasama tayo at ibahagi ang kaniyang loob sa ating lahat. Kaya I remember Dr. Sedimesa, sabi niya, nilikha tayo ng Diyos, nilagay ng Diyos ang kaniyang loob sa tao. Kaya ang tao ay magkasing loob ang tao at ang Diyos. Pero yun lang talaga, kahit na
yung pagkukusang loob ng Diyos, yung kabutihang loob ng Diyos ay nandyan, mahalaga na ito ay tanggapin natin ang kanyang biyaya. Yun lang, yung biyaya na yun, pag hindi natin tinanggap, disobedience. Sapagkat tataliwas tayo sa plano ng Diyos para sa atin. Kaya nga, ang grace ay hindi naman po, hindi to reward na, masabi nating reward na ng ating pagtalima, kundi ang pagtalima of obedience natin sa Diyos ay tugon natin dahil sa kanyang biyaya sa ating buhay. Kaya di my brothers and sisters, yung salitang obedience, dalawa rin ang pinanggagalingan. Una, pakikinig, at sa pakikinig ay ang pagtugon mo rito o kilos mo. Kaya nga, kapag ang isang tao ay hindi sumunod sa Diyos, automatically hindi siya nakikinig at hindi rin siya tutugon ng maayos sa nais ng Diyos. Kaya, mga kapatid, the more na tayo sumusunod sa Diyos, the more na nararanasan natin ang daloy ng kabutihan ng Diyos o yung kanyang divine life sa ating buhay. Kaya nga, sina Adan at Eva ay masabi nating they were blessed with grace of God. Kaya po, yung biyaya, hindi nila pinili ito. Binigay ng Diyos yan sa kanila at maging sa ating lahat. Ang tanong lang, ano nangyari? Ano nangyari? Ang nangyari ay nireject ng tao, tinanggihan ng tao ito hanggang sa nakita nila sa kanilang sarili na sila'y hubot-hubad na at nagkasala. Kaya ang sumunod na action ay nagtago sila sa Diyos. At dahil nagtago sila sa Diyos, sa huli, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan kahit na mayroon silang pagkukulang. Hindi sila iniwan ng Diyos by the fact sa unang pagbasa, kung babasahin mo lahat yon, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para magkaroon sila ng damit. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Kasi nangako pa rin ng Diyos, maliwanag sa ating binasa. Sabi rito sa unang pagbasa, sabi niya, ang binimo at binihi niya ay lagi maglalaban. Ito ang dudurog sa iyong ulo. Sandali hanapin ko lang ng konti. Ayan. Kayo ng babae, laging mag-aaway, binimot binihi niya ay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong na yan, ikaw ang tutuklaw. Kaya, masabi natin na bagamat merong tinatawag tayong paglaban ng masama at mabuti, pero sa paglalaban na ito, yung offspring ng babae na mag-i-endure sa laban, na may endure sa laban na ito, pero sinasabi pa rin sa atin at the end, magtatagumpay ang mabuti kaysa kasamaan. Kasi may pinakamalagang nangyari, kundi ang pagtanggap sa kaloob ng Diyos at tinanggap ng babaeng ito ang plano ng Diyos. Kaya dahil tinanggap ng babaeng ito, maliwanag na sinasabi sa atin sa gospel ngayon, nilid tayo
sa pangako ng Diyos na darating ang pangako ng Panginoon. Kaya nga sa gospel, narinig natin ang pagdalaw ng anghel at Gabriel sa ating mahal na ina. Anong sabi rito? Maliwanag. Sabi niya, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. At ang sabi niya, sumasa iyo ang Panginoon. Sa madaling salita, sa lahat na kanilang pag-uusap ng anghel, makita natin yung biyaya ng Diyos dumating na at pinagkaloob sa ating mahal na ina. At hindi lang basta ganoon, sapagkat maliwanag, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, sumasa iyo ang Panginoon, at maliwanag na ang daloy ng sinasabi nating biyaya ng Diyos sa ating mahal na ina. Kaya nga, tinawag nating full of grace. At ang dulo, bilang tugon sa lahat ng biyaya ng Diyos, yung sinasabi nating piyat, malaya niyang tinanggap ang biyaya at kaloob ng Diyos. Kaya nga, sa kababaang loob ni Maria, anong sabi niya? Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At dito, mga kapatid, nakita natin yung sense ng buhay ni Maria. Tinanggap niya ang kalooban ng Diyos na ang anak ng Diyos ay magkakatawang tao. Hindi lamang sa sinasabing daluyan si Maria, kundi siya ang Ark of the Covenant. Kaya nakita natin yung pagkakaiba ng dalawa, si Eva at itong ang ating mahal na ina. At sa kanilang dalawa, mapapansin natin, ito nag-disobey. Pero itong isa na ito ay nag-obey, tumalima. Yung imbitasyon, tinanggap ng buong buo, hindi nag-alinlangan. Bagkus, siya nagpakumbaba pa na siya'y alipin ng Panginoon. And she said, yes, 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 to the will of God. Kaya my brothers and sisters, sa ating pagdiriwang ngayon ng ating dakilang kapistahan na kalinis-linisan ng paglili ng bahal na Bereng Maria, honestly, wala naman talaga ito dito sa na ito, Bible na immaculate. Pero nakikita natin yung daloy ng grasya ng Diyos kay Maria na truly full of grace, puno ng grasya. At doon pa lamang makikita natin na yung mata ng Diyos kay Maria, yung puso ng Diyos kay Maria, sa simula pa lamang na sinasabi ng aral na ito na siya'y inadya na sa kasalanan. Pinili ng Diyos mula sa kaibuturan ng kanyang puso, yung plano ng Diyos ay nandyan na para sa Kanya. Kaya at the end, my brothers and sisters, masasabi talaga natin, dakila ang Diyos. Pinangalagaan ng Diyos si Maria sa kasaysayan hanggang sa dumating ang Kanyang pangako sa ating lahat. Kaya sa ating pagninilay na ito, malagang maunawaan natin itong pagdiriwang na ito. Sapagkat ang kapistahang ito, ano ang katuturan ng lahat ng ito ng ating pagdiriwang? Sa akin, sa simula pa lamang ng paglilihi sa ating mahal na ina, makita natin na biyaya ito ng Diyos kay Saint Anne, Saint Joachim, and Saint Anne. Talagang masaya sila nang malamang buntis si Saint Anne dahil sinasabi na hindi rin magkaanak pero biniyayaan sila na galing sa Diyos. Inalagaan, doon pa lamang sa paglilihi, talagang sinikap na alagaan, kalingain ang ating mahal na ina.
At ito rin ang hamon sa ating panahon na ito, kung saan may mga taong nagsisimula pa lamang maglihi, nag-iisip na ng abortion, nag-iisip na ipalaglag, tama, mali. Iniisip na paano mawawala ang bata sa kanilang sinapupunan, paano papatayin dahil hindi kaya ang responsibilidad. Alam mo, hindi ganun ang pag-iisip ng mga unang mga taong tulad ni Saint Anne and Saint Joachim para sa ating mahal na ina. At hindi rin din ganun ang pag-iisip ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, si Maria pinaglihi na walang kasalanan, na siya ang buhay, nagsimula siya ng buhay na walang kasalanan. At ito din ang hamon para sa atin, lalo na sa mga kababaihan, kalalakihan na mag-aasawa. O hindi pa man, pero china-challenge tayo, ang buhay ay kaloob ng Diyos. Kapag pinaglihi ninyo, buhay na yan. At dapat hindi yan makaranas ng sinasabi nating pagtanggi sa simula pa lamang. Bakit ko sinabi yan? Kasi sinare ko na to sa inyo. Ako, yung mama ko, sabi niya, dahil di ako kayang buhayin, inisip niya talagang ipalaglag ako. Imaginein mo, ang ganitong itsura, ipalalaglag, di wow. So, hindi niya ipalalaglag niya. Sabi nung tita ko, wag, kaloob ng Diyos yan. Pinagtanggol ako ng tita ko, kaya yung tita ko hindi ko makakalimutan yan kasi siya talaga ang nag-push. Hindi, kaya natin buhayin yan, may magandang future yan. Di, nangyari nga. Parang hindi yata kayo satisfied. No? Kaya sa atin, pangalawa, mga kapatid, sa aking pagninilay din, yung pagtanggap sa plano ng Diyos ay mahalaga. At si Maria, ganun, tinanggap niya ang plano ng Diyos. Kaya nga, meron tayong Adbyento Dahil sa mga pagbasa natin, mga araw na ito, sa mga susunod pa ng simbang gabi, makikita natin ang lahat kung paano yung kasaysayan, bagamat masalimuot, at the end, may tumanggap ng plano ng Diyos. At sa plano na ito, nakita natin ang tagumpay. Kaya sana, tayong lahat din, once na marinig natin ang plano ng Diyos, tumalima tayo, listen and respond to the will of God. Sapagkat lahat tayo, may biyaya ang Diyos, may panawagan ng Diyos, may misyon ng Diyos, at nais ng Diyos na tayo ay tumugon at gawin ito para ang kanyang paghahari ay magtagumpay. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya sa ating pagdiriwang bilang panghuli, tanggapin natin ang salita ng Diyos. Lalo ngayon sa banal na Eucharistia na tayo nagsasama-sama. At higit sa lahat, lalo tayong pinababanal tulad ng ating inang malinis. Inang may puso, mapagkalinga, mapagmahal. Sana hingin natin ito sa tulong ng ating mahal na ina. Lagi sana tayong maging malinis, maging banal, isipin ng mabuti, maging mababa ang kalooban, puno ng pananampalataya, punong-puno ng habag. Kaya ipaubaya natin ang ating mga sarili sa ating mahal na ina. At syempre, ipanalangin din natin at sabihin din natin sa ating mahal na ina na ipanalangin ang ating bayan at iadya sa mga korap na politician na tumigil na sa kanilang pagnanakaw, maawa na sila. Amen. O tumayo na kayo.